Good morning po. Morning. Good morning. Talagang napakaganda ng umaga dito dahil tayo ay dinala ng Panginoon dito upang siya ay ating pasalamatan, papurihan sa kabila ng mga pinagdaan ng mga pagsubok. Still, tapat ng Diyos na siya ay nagtagumpay at tayo kanyang pinagtatagumpay. Sa ating po panimula, tayo po muna ay dumulog sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Tayo po lahat ay tumayo. Diyos namin Ama makapangyarihan sa lahat, may likha ng langit at lupa, nagbigay sa amin ng buhay at pag-asa at kaligtasan. Salamat muli Panginoon sa umagang ito na kami ay dinala nito ng payapa at ligtas. Dala namin ang papurit pasasalamat dahil Ikaw ang Diyos na buhay, marapat lamang na Ikaw ay aming luwalhatiin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Muli Ama, kami ay dumudulog sa iyong banal na trono. Alam mo ang laman ng aming mga puso't isipan. Sa aming mga kasalanan na sabi, na isip, mga nagawa, higit sa lahat ng mga mabubuting bagay na dapat namin ginawa, ito ay isang pagkukulang at pagkakasala pa rin. Kaya Ama, pakalinisin mo kami Panginoon, hindi kami karapat-dapat dahil kami ay patuloy na nakakagawa ng mga kasalanan. Ngunit dahil sa kahabagan mo, dahil sa pag-ibig at sa grasya mo, Panginoon, patuloy kaming lalapit at magpapakumbaba. Dahil Ikaw ang Diyos na mapagmahal at patuloy na yumayakap sa amin at patuloy na tatanggap sa amin. Kaya patuloy, Panginoon, ang buhay na ito ay aming itataas sa iyo at patuloy na ipapahawak at ipagpapakontrol, Panginoon, dahil ang iyong banal na Espiritu ang siyang aming kasama. At ayon din po sa iyong salita, kami ay magtatagumpay. At naririto kami, Panginoon, sa katapatan mo, magkakasama kami bilang iyong mga anak na itataas ka, aawitan, sasambayin sa Espiritu at katotohanan, ibibigay ang mataas na pagpupuri sa iyo sa pag-aawitan, sa pagpapakan, sa aming pag-aawitan, O Diyos, at sa mensahe na aming mapapakinggan sa pamamagitan na iyong tapat at lingkod na aming pastor na binigay mo sa amin, ang iyong banal na Espiritu ang siyang kikilos sa kanya at ang iyong mga salita ang siyang patuloy na mamumutawi sa kanyang mga labi at ang mga salita ito ay magiging daan din, Panginoon, ang pagpapala ng aming buhay kung paano namin ito may isasagawa. Tulungan mo kami, O Diyos, na aming mga puso ay handang matuto at ang aming mga isip ay handang magpasakop sa iyong kalooban. O Diyos, sa iyo ang kapurihan at sa aming mga kapatiran na naririto at wala pa rin, Panginoon, dalangin namin ihanda mo aming mga puso't isipan sa pagtanggap ng mensahe na dapat namin gampanan at patuloy na ipagkaloob sa iyo, Panginoon, ang oras na ito at patuloy, Panginoon, kalingain mo ang mga kapatiran namin na hindi namin makakasama. Ikaw po ang Diyos na siyang patuloy na kumilos sa kanila. Maranasan pa rin po nila at ang hini ng pangako mong buhay sa kanila, Panginoon. Muli, Panginoon, ang lahat ng ito ay aming hinihiling at itinataas ang tanging pangalan ni Jesus na aming sasambahin. Amen. Amen. Magandang umaga po muli. Morning po muli sa ating lahat. Ready na po ang pagpapurihan po nito. Ito na po mula ng ating Panginoon. Hallelujah. Kabitin ko lang ng araw.
Hallelujah. Wala
langit at pagmamahal. Ang iyong mahal ay magpapalang hanggan. Mabuti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat buhay langit at pagmamahal. Ang iyong mahal ay magpapalang Good morning po. Kumusta po tayo? Mabuti ang Panginoon kasi napakaganda ng ginagawa niya sa buhay ng bawat isa. Napakasarap umawit para sa ating Panginoon. Patuloy po tayo sa ating gawain para ipanalangin ang kabataan ko at pinatawagan po sa harap.
isang napakahalagang tungkulin bilang mga magulang at guardian na patuloy na ilapit ang mga bata sa ating Panginoon. Tayo po na lang ang po at mga sa kanila. Hallelujah! Panginoon Diyos, nga po lang nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo dahil naging napakabuti mo Panginoon sa buhay ng mga bata nito. Salamat Panginoon dahil sa kanilang murang edad na narito sila, lumalapit sila sa iyo, nag-aaral ng iyong salita at gumagawa pa ng mga tungkulin sa inyo kahit sa kanilang mga murang edad. Lord, i-bless nga po sila Panginoon ng talent na may nagagamit para mapapurihan at maitaas ang iyong pangalan. Sa aming mga magulang at guardian, Lord, dalangin ko nga po, dalangin po ng bawat isa, ang patuloy ng blessing at pagpapala, maging ang knowledge and wisdom, Panginoon, upang mapalaki ng maayos ang mga batang ito at may banal pagkatao sa iyo. Lord, dahil alam namin na sila yung magiging matagumpay lamang sa kanilang mga buhay kung kakilalanin kanila bilang sariling po na tagapagligtas. Kaya Lord, ikaw mag-bless sa mga batang ito ng knowledge and wisdom, pagtunungan, maging ng maging kalusugan, Panginoon, at pag-iingat. Pagpalain sila Lord sa kanilang mga pag-aaral. Maraming salamat po din. Pamidalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank you po. Sa ating kahit sa offering naman po, kahit pa mananalangin para sa kanyang biyaya. Salamat kanyang gulat sa ating buhay. Kahit pa nang dalang pumikit, lumapit sa kanyang presensya at magpasalamat sa kanyang biyaya. Ama, narito nga po kami, magpapasalamat sa inyo. Nagpapasalamat Lord sa walang hanggang pagmamahal sa amin, sa lahat ng inyong provision na binibigay sa bawat isa. Salamat Panginoon dahil lagi kang nandyan sa oras na aming mga kailangan. At sa mga oras nito Panginoon, pinupuri, tinataas namin yung pangalan sa pamamagitan ng pagbibigay. Lord, anumang bagay na meron kami, tayo sa iyo lamang Lord. Gaya ng aming pag-aaral last week Lord, hindi mahalaga kung gaano palaki Panginoon ang aming may ibigay, bagos ang mahalaga yung maibigay namin yung aming buhay at yung pinakamahalaga sa aming buhay, Panginoon, para sa iyo. Kaya Lord, tanggapin niyo ang bawat salapi ng nagligong, i-bless na po ito. Tunay na maging kasiyahan ito sa bawat sa amin, yung maging kabahati, Panginoon, para sa gawain ng pagbibigay. Pagpalain ng talapag-ingat ito, maraming salamat Lord sa lahat ng biyaya. O aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank you po. Sa ating mga announcement po, yun, lagi po natin nababanggit. Kung meron po tayo mga prayer request, concern at appreciation, pwede po natin send dyan sa ating email, paterasevangelical.church@gmail.com po. At meron din po tayong box mo sa likod, pwede niyo po kayong magsulat, pwede po kayong magsulat, maglagay po dyan, yung mga gusto niyo po. Sabi nga ng pastor, kung meron po tayong mga prayer request at nagkaroon po ito ng mga kasagutan, pwede rin po namin itong malaman. So, pwede rin po kayo mag-email o magsulat po dyan, link sa ating GC at ating Facebook page. Yung PEC Pateras Evangelical Church at yung PEC Group o OGM Magaganda. So, message lang po kayo dyan. At yun nga po, agad tayo mga kapatid na magdiriwang mga arawan ngayong November. Ito po yung November 3 to 9, babatiin po natin sila. Batiin po natin mga kapatid na meron mga birthday. Yung mga celebrants natin from November 3 to 9. November 4, si Limuel Gadiwa. The birthday kay Limuel. November 5, si Natalie. Andiyan siya kanina. Happy birthday kay Natalie. Sa Manila. November 6, si Gilbert Suarez. November 6, si Sherian Reyes. Andiyan siya. Happy birthday, Shek. At November 10, si Michael Castro. November 7, si Val Reyes. Happy birthday. Yan. November 7 din, si Tasha Lim. Happy birthday Tasha. November 7 din, si Maribel Sareno. Yan. Wala na. Si Mac, birthday siya. Nabanggit na rin naman natin last week. So, happy birthday muli sa ating mga kapatid na nagdiwang ng kanilang mga birthday. At congratulations din sa ating mga kabataan po. Siyempre, mayroong mga award na tanggap. Anong grading ba? First grading? Parang yan? First grading. Yan. Sa amin po, ayun. Si Liz, yan, magkakatabi. Si Liz, si Shanshan, sa Sixi, yan. Yung mga award po sila. At mga dapat na, with honors. So, yun. So, congratulations. Tapos na natin po po, kung meron na sabi lang po, yan.
At sabi nga yung, ang karunungan daw at kaalaman, nanggagaling po sa mga nanay. Yun. Pero siyempre, huwag naman po sa mga ng mga tatay. Kasi po yung skills daw po, yung mga talent, yan. Sa mga karunungan sa buhay, nanggagaling daw po sa tatay. Kaya kung mga matinding talent ng anak natin, palakpakan po natin yung mga tatay. Pero siyempre, ang lahat ng wala pong ibang pinagmumulan ng ating Panginoon. Sila yung nagbigay ng knowledge, karunungan sa ating mga nanay kasi mahirap yung kanilang mga gawain. Sila din ang ating Panginoon din nagbigay sa mga tatay yung mga kakayahan para mapag-provide at mapag-trabaho ng maayos. So ngayon po, dadaan po tayo sa mensahe. Be ready po, yung ating puso, yung ating isipan. Mag-focus po tayo. Yun po yung isang napakahalaga eh. Focus po tayo para maintindihan po natin. Huwag po natin isipin yung mga ibang natatraffic pa uwi. Ayan. Dito po tayo, sama-sama po tayo makikinig mag-aaral sa salita ng Panginoon na ihahatid sa atin ng ating buting Pastor Romeo Lasso. Para po ngayon. Good morning po. Morning. Sabihin mo nga sa katabi mo, good morning. Yung meron pong conviction. Sabihin mo sa katabi mo, good morning. Okay. Kasi yung iba parang good morning. Okay, good morning. Sino po naniniwala rito masaya yung katapusan? Katapusan. Sino naniniwala rito masaya yung katapusan? Nagkatapat yung iba, ano? Di ba pagkakatapusan lalo na yung mga namamasukan? Yehey, katapusan niya. Ano pa? Ano pa yung masaya sa katapusan? Pag-graduation na. Kung kasama kang gagraduate, katapusan na ng pag-aaral. Ano pa? Katapusan. Katapusan pag na masaya kapag nalaman mo na lahat ng pinaghirapan mo matatapos din. Di ba? Sino mo rin na may mga pinagdadaanan? Yan. Kasi palagi natin sinasabi ko, yung pinagdadaanan mo, daanan mo lang. Huwag mo tambayan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, bawal ang tambay. Bawal ang tambay. No? Bawal. So, sa parang itong pag-uusapan po natin ay tungkol po sa katapusan. Pero bago tayo makatuloy, tayo muna hihingi ng tulong sa ating Diyos dahil malapit na po yung katapusan. No? Matatapos lang ng October, matatapos na naman yung November, dahil November 3 na. Kaya tayo po ilalapit sa ating Diyos para maintindihan. Lord, salamat. Dahil ito ang isang Diyos na nagtakda ng katapusan. Ibig sabihin, darating din panahon, yung mga pinaghihirapan namin, yung mga bagay na bumabagabag sa amin, lahat ng aming problema ay may katapusan. Ibig sabihin dahil ito ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, Panginoon, ang kailangan lang namin talagang magtiwala, maniwala at sumampalataya sa iyo at makikita namin kung ano bang ibig sabihin ng katapusan. Kaya hayaan po, Panginoon, sa umaga ito, maging bukas ang aming isipan ng aming puso sa tulong po ng Espiritu Santo, makikita namin ang gagawin po namin pag-aaral ay ito ay para lalo po kami para lalo namin kayo makilala at lalo po kami makalapit sa inyo. Muli, inihiling po namin ang mga bagay na ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng malakas na wawalo lang yata ang anak ng Diyos. No, lahat ng naniniwala ng anak ng Diyos magsabi ng malakas na yun, dumadami na po ang anak ng Diyos. Sabi mo rito sa Marcos 13:1 and 2, tingnan po natin. Pwede makibasa? 1, 2, 3. Amen. Dito pinapaabot ng Lord na lahat ng bagay dito sa mundo ay mawawala. Minsan po, dumaan ko niya. Sino po yung nagdadaan dito? Gumagano. Dito, sa Luna. Pag gumaganyan ako, napapatingin ba kayo dito sa church? Napapatingin ba kayo dito sa church? Kasi yung binabasa ko, sabi ko, oo nga, no? Darating ang panahon, itong church na ito,
mawawasak, mawawala, magigiba lahat. Bakit? Kasi may katapusan ang lahat ng bagay. No, lahat ng bagay. Alam niyo po, hindi po siya pagmamalaki, pero magmamalaki tayo ng konti. Ang church na ito, dito po kasi may tinatawag po tayo sakop. Sakop po, alam niyo ba yung sakop? Sa mga Kristyano sa Pateros. Kasama po natin yung ibang mga mananampalataya dito sa Pateros. Alam mo ninyo, kagaya po na sinabi ko, sino po nakakaalam ng SEP, isang bahang Ebangheliko ng Pateros? Sa bayan ko yun, doon sa may tungkong kalan. Maganda po yung church nila. Maganda kasi maganda. Totoo po. Pero alam niyo po ba, again, sasabihin ko naman, sa pagmamalaki, tayo po dito sa PEC, para pumapangalawa po tayo sa kanila sa maganda. Na simbahan. Kasi sabi ko, mapagpala tayo. Kasi yung ibang church ko na pinupuntahan ko pag may meeting kami, hindi sa ganito malaki. Hindi sa ganito malaki. At, take note ha, hindi sa hindi ko po siraan sila. Take note ha, tayo rin po maganda yung CR natin. Di nyo ba? Hindi ba napansin yung CR natin? Pwede kang matulog. Huwag kang magdadala lang ng unan. No? Pwede kang matulog dahil ang bango po ng CR natin. No, salamat po sa naglilinis dito dahil napapanatiling mabango. No? Sabi ko nga, oo nga, no? Kasi, ayan, hindi ko sa minamatay iba, no? Pag pumunta ko sa iba, yung CR nila ang hirap. Yung tipong pag umupo ka dun sa bowl nila, nakaganon yung, nakalalas ba kayo gano'n? Yung pag umupo sa bowl, parang hindi mo malaman kung diretso ka o gagawin ka kasi, alit! Eh dito sa atin, kahit dalawa kayo pumasok sa loob ng isang bowl, kasya kayo. Dahil ang luwag. Tama sa tingnan ha, meron pa tayo, social tayo. Sabi ko nga sa katabi mo, social, may bidet tayo. May bidet. No? Yung iba, gaya yung sinasabi ko sa inyo, hindi po ganun maganda. Pero, ang lahat ng ito, darating yung panahon, mawawala. Lahat ng ito mawawala. At take note, isa po tayo dito sa church, sa SE, sa Pateros, na meron pong malakas na aircon. Kaya sabi mo sa katabi mo, giniginaw ka na ba? Giniginaw ka na ba? Isa po tayo sa may magandang lugar. Isa po tayo sa may magandang parking. Kaya ako nag-explain ko, balang araw lahat mo tayo magkakaroon sa sakit, lahat tayo magkakaroon dyan sa parking. Bakit? Kasi pinibigyan ng Diyos yung pagpapala sa atin. Tama ba? Pitignan natin. No? Yung istorya. Sinabi ng mga alagad, Lord, ang ganda nun, kasi nung panahon mo nila, napakaganda talaga ng templo. Napakaganda ng templo. No, kaya, sabi nga Lord, nakaka-amaze ito. Ang ganda ng templo. Pero ang sagot ng ating Panginoon, iba. Sabihin mo sa katabi mo, iba. Iba ang sagot ng Lord. Nakikita mo bang naglalaki ang gusali yan? Walang batong kapatong na matitira dyan, magigiba lahat yan. So, ibig sabihin, lahat ng bagay ay may katapusan. No? Parang gano'n, no? Ano ba? Sino po rito yung minsan, meron kang magandang bagay, tapos ganang malaking, wow, tignan mo, ganda nito. Ano sabihin ng nanay yung tatay mo? Mahal yan, sorry yan. Hindi sorry sa ganda. Pero kaya sabihin sa'yo, anak, dati ng panahon, mawawala lahat ng bagay na yan. Kaya kahit na anong meron ka ngayon, may katapusan ang lahat ng bagay. Pero tingnan mo natin yung istorya. Alam mo, medyo makulit din yung mga alagad ni Lord eh. Gusto nila, sila yung unang makaalam kung kailan mangyayari yung tinatawag na katapusan. Sabi niyo dito, Marcos 13:3-4. Sabi diyan, habang nakaupo si Jesus sa bundok ng mga olivo, sa may tapat ng templo, palihim siyang tinanong nila Pedro, Santiago, Juan at Andres, kailan po ba mangyayari yung mga bagay nito? Ano po ba ang palatandaan na ang lahat ng mga ito'y malapit ng maganap? Patango pa. Kasi nahihiya sila. Ano ba yung mga disipulo na kuminsan nagpapaan yan, nagpapataasan ng kaya pagulong. Kailan po ba mangyayari ito? Ano po ba yung palatandaan na ang lahat ng ito'y malapit ng maganap? No? Nangyari din mo ba sa inyo yan? Natatakot ka baka mamaya may matanong ka, yung katabi mo baka ibang isipin. O, tingnan mo natin. Alam niyo pa sila consistent eh. Nung nagsabi siya na hindi niya alam ang date, tayong ama lang ang may alam, ayon kay Lord. Pero lagi nagbibigay si Lord ng mga sign. No? So, paano naman natin malalaman na malapit na ang katapusan? Kasi sa sweldo,
madali eh. Ako, 23 na, malapit na yung sweldo. Alam mo, katapusan na. Ha? Tapos dumating na. Naku, alam mo na pag malapit na katapusan, nandiyan na yung mga Judith. Ano yung Judith? Judith ng babayaran mo sa kuryente, Judith ng babayaran mo sa tubig, nandiyan na lahat. Naku, alam mo, katapusan na. Yan, naniningil na. Tapos may kakakot pa sa'yo. Kaya mo, kailan dito sa akin po, muntik na tayong putulan. No, kasi hindi namin nabayaran ni Mami. Kasi si Mami. Nakalimutan bayaran sa online. Dumating yung magpuputol. Sabi ko gano'n, bro, sandali, wag mo muna putulin. Sabi ko gano'n, baka maano kami. Sabi ko, ilang araw ba yan bago maano? Sabi niya mga 5 days. Ha? Sabi ko 5 days. Tapos kinausap. Buti na lang napakiusapan na nagbayad ka agad tayo. Kasi katapusan na. No, kailangan talaga magbayad ka. Sabi mo nga sa katabi mo, bayad kasi. Magbayad kasi. Dapat magbayad. No? So again, sabi ng Panginoon malapit na katapusan, tayo yung pinag-iingat ng Lord. Saan na tayo pinag-iingat ng Lord? Pinag-iingat tayo ni Lord sa mga tagapagturo. Nakagaya ko. Kagaya ng kapatid na doon. Saan tayo pinag-iingat? Unang-una, letter A, sa mga tagapagturo daw na mapagpanggap. Sabi dyan, sinabi sa kanila ni Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo manin lang ninuman. Maraming darating na gagamitin ng aking pangalan. Sila ay magpapanggap na sila ang Kristo at iniligaw nila ang marami. So marami po yan. No, yung isa nga, nakakulong na eh. No? Hindi natin alam. Kaya dapat mag-ingat po tayo. Kung sabi lang, mag-ingat kayo. Sabi mo nga sa tayo, ingat. Mag-ingat tayo. Sabi gano'n. Kasi meron magpapanggap na sila ang Kristo at iniligaw nila ang marami. So maraming maliligaw. No? Sino dito ayaw niyang maligaw? Hindi yung mahirap maligaw. Nalala ko kami ni Esther. May pinuntahan kami. Gumamit kami ng Waze. Pinasok namin. Pumunta tayo sa Patay. Parang kaitaya tayo. Kasi pumasok kami. Tinuro kami ng Waze doon. Pagdating sabi ko, turong-tunga ako. Dahil traffic. Papasukan namin. Walang traffic. Bakit eksakto lang yung sasakyan? Yes. Makaharap kami ng maayos doon sa Burol. Pagdating namin sa dulo, dead end. Ginagawa pa rin persada. Hindi nabasa ni Waze. Ang hirap, hindi ka mga kayong nakawin, aatras ka talaga. Ang haba ng aatrasan mo. Ang hirap pala nun. So ngayon, kailangan maging maingat tayo. Merong mga taong mapagpanggap. Even si Waze nagpanggap na alam niya. Sa dulo, palit! Ang haba ng inatras natin. Nakakatakot pa naman yung lugar. Parang, alam niyo yung lugar na parang doon sa gilid, may nag-iinuman, doon sa gilid, may nagsusugal, doon sa isang tabi, meron ganito, meron nakahubad. Buti na lang wala, natakot ako kasi dati meron po ko lang kasama doon, nakalagay ba dito sa tatlo, I was born to kill. Totoo po yung sinasabi ko, meron po ko nakainuman dati nung ako'y kabataan ko, nakakatakot po yun, may nakalagay dito, no? I was born to kill. Pagkagawin na, ano yung gagawin mo? Pero sabi dito, may mga taong mapagpanggap. No? Kaya pala sinabi dito sa Jeremiah 29:8-19. Ano mo natin? Pakibasa ko. 1, 2, 3. So, ibig sabihin, mapagbantay tayo. Bakit? Marami kasi mahuhula. Naku, darating na si Lord. No, ingat-ingat tayo. Dapat bantayan natin yung sarili natin. Sabi, huwag kayong basta-basta maniniwala sa kanilang panaginip. Kaya nga po, bakit natin sinasabi dito na araw-araw nagbabasa ng Bible? Kasi kapag meron na naginip, ang ganito sinabi niya, naku bro, nanaginip ako. Ano na panaginip mo? Nanaginip ako, nagkaroon ako ng bagong asawa. Ha? Eh, may asawa ka, magkakaroon ka ng bagong asawa, ang gagawin mo dyan? Hindi na natin yung sinasabi ng Bible. Ano ba sinasabi ng Bible? Dapat isa lang ang asawa. So bakit ka na naginip ng gano'n? Ito ang isipin ng mabuti. No, baka mamaya ito yung, ay, totoo ba yan? Yan na panaginipan mo, parang akin, oo. Ay, kaya pala, pakiramdam ko, yung kapitbahay namin,
parang close sa akin. May ganon. Eh, dapat mag-ingat tayo. Bakit? Kasi, huwag kayo magpapalinlang sa inyong mga propeta at mga manghuhula. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa kanilang panaginip. Diba? Lalo na, sino mo rin yung nakapananaginip na ng ahas? Sino na parang nakapanaginip? Ayan, ahas. Alam niyo ba na gano'n sa akin? Ako, ang interpretation niya, tayaan mo yung 8. Kasi ahas, 8 na gano'n eh. Gagawin mo ba yun? Hindi! Bakit? Kasi ang ating future, ang ating kinabukasan na kayo, wala sa ahas. Sabi mo nga sa kanya, walang ahas. Wala sa ahas. Ano ba? Naku, nanaginip ako. Itong November, dahil daw yun. Nakaalala mo ba kayo sa messages na gano'n? Sabihin mo lang itong mga katagang ito, bukas, pagdating ng November 7, biglang may darating sa iyong swerte na disgrasya na ng November 7. Yung may swerte? So wala sa swerte. Ang naniniwala mo sa swerte ay mamalasin. Mahal ba kayo? Hindi po. Kasi hindi tayo naniniwala sa swerte. Kayo doon po, wala tsamba. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, kanyang kalooban. Kaya, sabi niya, huwag tayong basta-basta maniniwala sa kanilang mga panaginip. Ayan, verse 9, tandaan niyo, kasi lumalingan ang sinasabi nila sa inyo, hindi mo sinugo ang sabi ni Yahweh. So, paano malalaman yan? Again, wala tayong ibang pagbubuhan yan, kundi ang kanyang mga salita. So, kapag hindi ka nagbabasa nito, maniwala ko kayo, maniligaw ka. Maniligaw ka. Ito nga ano, hindi ko pa alam kung ano yun. Itong November 1, araw ng mga ito. Araw ng mga sino po naniniwala na dapat nagpatay dahil kami araw? Hindi ko sinasabi na, alam niyo po, bakit, tatanungin mo naman kayo, nung meron paniwala sa akin, bakit ka nagsisindi ng kandila pang November 1? O, hindi ko alam. Diba? Tayo sa totoo lang, hindi naman lang ba tayong ginagawa? Kasi hindi natin pag nagsindi tayo ng kandila, alaala sa kanya. Teka, alaala sa kanya. Makikita pa ba niya na nagsindi ka? Alam niyo po, parang gusto natin maalala natin yung mga namatay na. Pinakamaganda. Lahat ng ginawa niyong mabuti, sabihin natin. Lahat ng pinangaral sa atin ng tatay at nanay natin, gawin natin. Yun ang tunay na pag-alala. Hindi mo punta ka tuwing araw ng namatay, dininisin mo. Hindi ko sinasabi masama ko yun, ha? Hindi ko sinasabi masama. Pero totoo, kung talagang gusto mong alalahanin mong namatay, lahat ng ginawa niyang mabuti, gawin mo. Parang ganito. Yung tatay at nanay mo, ginalan niya yung tatay at nanay niya nung nabubuhay siya. Anong gagawin mo? Igalan mo rin yung tatay at nanay mo. Sundin mo ito. Ipangaral mo ito. Bakit? Ito yung tanging paraan para magpapakita na ginagalang natin siya, inaalala natin siya. Okay? Huwag po tayong magpapadala doon sa maling aral. No? Mapagpanggap. Sabi gano'n. Efeso 5:6. Ano sabi dyan? Huwag kayong madaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatuwirang walang kaguluhan. Sapagkat dahil sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwaki. Ang ganito. Alam niyo ba na maraming mga tao na sa ngayon na okay lang na, ano ba tawag doon? Okay lang na huwag mong gawin yung kalooban ng Diyos para for the sake na walang away. Meron mo gano'n. Parang ganito. Minsan yung mga kaibigan ko sinabi sa akin, Pastor, pag magkikita-kita naman tayo ng mga kapatid natin, huwag ka na naman magpukwento tungkol, halimbawa tungkol sa Diyos, ganito, ganito. Bakit? Ano? Kasi marami tao mga na-o-offend eh. Na-offend mo ha? Sabi ko, anong gagawin ko? Kung lahat na sasabihin ko, okay. Eh, hindi eh. Hindi okay eh. Ano sabihin ko? Kaya simula na maliwanag hindi kayo, hindi na nila ako inimbita. Kasi sabihin ko totoo eh. Sabihin ko totoo. O kakain sa isa, sinabi ko gano'n, bro, may asawa ko na, bakit ka malapit ka pa doon sa isa? O, di nagagalit sa akin, bro, gano'n naman katuwaan, ha? Katuwaan, inulubog mo yung sarili ko sa kasalanan, katuwaan. Hindi ako papayag yan. Kasi mula ko, maniwala kayo, hindi na nila ako ni-invite. Palagi sinasabi ko, kaya nila ako ni-invite pag may patay. Kaya sinasabi sila,
I-invite nyo lang buwaba kung pag may patay. Sabi mo gano'n. Sabi, bakit? Kasi gusto nila makarinig tungkol sa salita ng Diyos. Kaya lang, again, kailangan sabihin natin yung totoo. Sabi dyan, pangangatwirang walang kabuluhan. Isipin ninyo, kailan ba kayo nangatwiran na parang labas sa sinasabi ng salita ng Diyos? Parang ganito, sino bang naniniwala dito? Wala ko na ba nakikita ko na babasa ko sa cellphone? Basta kung ano nararamdaman ng puso mo, gawin mo. Ha? Kahit na mali, nararamdaman ng puso mo, gagawin mo? Oo, sabi niya, kasi doon ka magiging masaya. Ha? Magiging masaya ka kahit may asawa ka na, kukuha ka pa ng isa? Paano magiging masaya yun? Hindi masaya yun, bakit? Tingnan mo mabuti. Magkaroon ka ng isang asawa, mahirap pa o hindi? Mahirap pa o hindi? Mahirap. Bakit mahirap? Kasi ang hirap kasi, ang dami mong mga responsibilidad. Tapos kukuha ka pa uli ng isa, di ba kumuha ka ng isang malaking bato, pinukpok mo sa ulo mo? Ang hirap nun. Di ba? Ang hirap nun. Paano mo hatiin yung katawan mo? No? So again, mag-ingat mo tayo sa mapagpanggap. No? Hindi tayo dapat nakikinig doon sa mga salita na labas sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pangalawa, letter B, yung nagbabalita daw ng mali. Yung nagbabalita ng mali. Sabi niya, huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at usap-usapan tungkol sa digmaan. Dapat na mangyayari mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat maglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian, lilingkod sa iba't ibang dako at magkakaroon ng tagutol. Ang mga ito'y pasimula pa lamang ng paghirap sa tulad ng nararanasan ng isang nanganganak. Again, bakit kaya madalas ipinapangaral ito si church? Bakit kaya? Alam mo, hindi naman masama na ipangaral ko eh. Kaya lang, kapag ito ang sinasabi, mag-ingat tayo. Kasi meron, minsan ganito may karugtong eh. Anong karugtong nito? Magpupos ito ng panik. Tama? Pwede magpupos ito ng panik pagka sinabi mo yung mga bagay na yan. Kailangan may paliwanag ng so, parang ganito, malapit ng tigmaan. O di ba yung 20, nung magkakaroon ng sa computer, yung 2000, ano sabi? Maghihinto ng computer, ano nangyari? Maraming mga tao nagpunta sa bundok. Namuntok na. Kasi hindi mo na rin malalaman kung ano mangyayari. Tinakot yung mga tao. Again, hindi ko sinasabi na huwag natin ipangalan to. Hindi. Ang sinasabi ko lang, maging responsable tayo. Paano bakit? Kasi kailangan ipaliwanag natin ng maayos. Mangyayari talaga itong panahon ito. Pero sana, hindi ito magpukos ng panik sa iba. So, pag nagpanik yung iba, ano mang gagawin? Magugulat ka na lang. Naubos lahat ng sardinas, naubos lahat ng noodles doon sa grocery. Kasi yung pinakamadaling gaan kunin No? At ang masama pa nito, kapag ito yung sinasabi, no? Nakakatakot sa iba, sino bang naniniwala doon sa kanilin sa Revelation na magkakaroon daw po ng tatak na 666? Di ba nakalagay sa Revelation? Again, hindi ko sinasabi na masama na pag-aralan. Kaya lang, pag doon tayo nakapokus, baka yung iba wala nang bilhin. Maniwala ko kayo. Kasi nangyari na, yung gantong sabon may tatak ng 666 yun. Paano? Kung yun ang ginagamit mo. Tandaan natin na, yung sabon, hindi makakapagdumi ng ating kaluluwa. Yung toothpaste, hindi makakapagdumi ng ating kaluluwa. No? Of course, mamimili rin tayo. Kaya lang, kung minsan nagiging daan ito, kung yun ang pinakamura, anong gagawin mo? Hindi naman tanong ko sa inyo, meron ba dito naniniwala na kapag nag-toothpaste ka ng isang klase ng toothpaste, pwede ka mapunta sa impyerno? Meron ganun kasi Dito mo yan, sinasabi ko sa inyo. Meron ganun. Naku, pag ginamit mo yung isa, di ako ba magagamit ito, bigla na, minsan naka-online ko tayo, baka bigla akong hulihin na lang. Pangingirang puri, libel. Meron kasi isang noon, paalala naririnig ko na yun, naku, huwag tayong gagamit ng sabon na brand na yan. Bakit? Kasi ginagawa yun,
yung gumagawa niya is meron sa demonyo. Teka, bakit mo nasabi? Bakit mo nasabi? Hindi naman tayo paliwanag. Basta may tatak yan, tignan mo yung, alam niyo ba yung mga number doon sa ilalim ng sabon? Sabi ko, paano kaya yung nakwento na 666 yun? Paano kaya yung ginawa niya? Paano kaya nakwento? Kaya naisip, paano? Eh, lalo po ako, meron po, dito tayo, sino may mga particulars tayo gusto natin na sabon na gano'n. Nasakto na sinabi dyan, tignan mo yung number ng kwentahin mo. Lalo ba siya, 666? Ha? Gano'n ba yun? Gano'n ba talaga yun? Eh, dapat mag-ingat po tayo. At ito po nakakatakot. Bakit nila sinasabi? Bakit nila sabi mga ngaral na matakot tayo? Alam niyo ba? Na dahil ito na hindi tayo makakabili ng pagkain. Which totoo naman, biblical yan. Kaya lang, hindi natin alam kung maabutin pa natin yun o hindi. Eh kasi kung sabi, lalo na pagka meron halimbawa, kasi meron po akong church na hindi ko po babangkitin sa inyo. Na ang pinag-aaralan na puro tungkol na lang sa yung tungkol na lang sa pagdating ng Panginoon. Maganda naman po, yung kaya lang anong purpose po? Tatakutin mo ba yung mga tao? Para gawin ito, para makinig? Kasi tayo po, nakapokus tayo dito sa natin. Will help someone find his way back to God. Gusto natin lahat ang pupunta rito, ma-invite natin, tutulungan natin sila na bumalik sa Panginoon. Bumalik yung kanilang pananampalataya. Consolidating and someone start up is a new life in Christ. Kaya tatakutin mo, naku bro, pag hindi ka umatin ng Sunday na darating na si Lord, delikado ka, pag sumara yung pinto, lilipad na kayo, naiwan ka. Tinakot yung iba. Hindi mo ganon. Kasi si Lord sinabi niya, darating siya, pero lahat ng tao makakarinig ng kanyang mga salita. So, tatakutin. Noon sa takutin, tingnan tayo, diretso natin. May gagkamay. Wala pa. Ano pala sa No, yung tinuturo na magkakaroon po ng tinatawag na pangit doon sa mga tao. Again, sinasabi lang dito, mag-ingat po tayo sa nagbabalita. Kasi baka mamaya nagbabalita, ang layo naman sa sinasabi ng salita ng Diyos. No? Tignan natin mabuti kung ano ba yung balita. Kasi mayroong magandang balita. Sino ba naniniwala na mayroong magandang balita? Meron talagang magandang balita. Yung palagi natin pinag-aaralan. Tingnan natin, ano ba yung magandang balita? John 3:16. Pakilagay man yun. Sige, ayan. Yan yung magandang balita. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Kaya ibinigay niya kanyang kaisa-isa na upang sinong sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang mabuting balita. Na meron tayong pag-asa. No? Hindi tayo sa malapit tayo katapusan, kukuha mo na yung bonus mo. Hindi lang yun. No? Ay, buti pa yung iba, may bonus. No? Okay? Sabi dyan, mag-ingat tayo. No? Again, sinasabi ko hindi masama pag-aralan yung mga bagay na yan. At alam mo ba, nung pinag-aralan yung iba, marami po dyan, yung kaya sinasabi ko po, namundok. Hindi na bumalik sa patak. Kasi may nabalitaan siya na hindi tama kung nasa punto ka nga naman, hindi ka na magugutom doon, magtatanim ka lang. Pero paano ka nakasiguro na hindi masasakop yun? Baka mamaya nasa loob ka ng kuweba, bumagsak yung kuweba, di na dabaon ka pa ng buhay doon. So again, ano sabi dyan? Mag-ingat sa nagbabalita ng mali. No? Ano pa? Letter C. Ano tayo isa sa mga malalalapit natin na malapit na yung katapusan? Yung mga nangangarap tatakutin, yung mga nakikinig. Para ganito, sabi dyan, mag-ingat kayo sapagkat kayo'y darakpin at isasakdal sa mga kataas-taas at kapulungan ng mga Hudyo. Hahagupitin sa mga sinagoga at dadaling kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa inyong pagsunod sa akin upang magpatotoo sa kanila. So tingnan niyo ba? Tingnan naman. Tatakutin tayo sapagkat kayo dadakpin at isasakdal sa mga kataas-taas at kapulungan ng mga Hudyo. Hahagupitin sa mga sinagoga at dadaling kayo sa mga gobernador at mga hari upang dahil sa inyong pagsunod sa akin ay upang pagpatotoo sa kanila. Minsan po, nagsalita ako sa munisipyo. Bakit bukas nagsalita ako? Nagulat ako. Sinabi sa akin, hindi ko na po babanggitin kasi
isa sa mga konsyal, sinabi sa akin, Pastor, pwede ho ba iksian lang po ninyo? Bakit po? Kasi darating po si DILG Secretary Avalos. Kasi masama po panahon, makaulan, abutin po siya. Siyempre, ano sabihin, hindi po kung binigay sa akin na hindi ko pwede sabihin sa kanya. Pero, nung nagsasalita na ako, biniretso ko pa rin. Hindi man ulan. Natuwa pa si Avalos. Dahil dito pala sa Patero, merong nangangaral. Hindi naman pa. Tuwing Lunes, merong nangangaral sa salita ng Diyos. No? Tingnan niyo po ano. Lahat gagawin ng kalaban para pigilan yung binibigay natin na mensahe. No? Kaya lang, ang tanong lang, anong mensahe ang pinaparating natin sa tao? Sabi diyan, kayo'y darapin at isasaktan sa katasan. Pwede kasi maging daan nyo, sabihin itong, hindi ko na sabihin siya yung konsyel, baka mga magulas ako. Itong konsyel na sinasabi, inaano ko lang, baka mamaya yung sako, hindi na nila papasukin doon, dahil mabaan sila. Pero po yung Panginoon, wala namang sinabi na gano'n. Diretso naman ko po rin talagang natural na ginagawa ko. At natutuwa naman ako, dahil tuwa naman si Mayor. Tuwa naman yung mga nandun. Again, hindi mo sa akin, hindi dahil sa akin, dahil kay Lord. Kasi yung salita lang ng Diyos ang sinasabi natin. No? Pero pag itong narinig mo palagi sa mga ngaral, mag-ingat kayo sapagkat kay darapin at isasaktan sa kanan. Ano kayo mangyayari? Baka wala ng mangaral. Ipili mo lalo na, nangaral ako, nangaral ako, nagsabi ako ng totoo, nagalit sa akin, takpin ako. Palagi ko naririnig ito. Parang ganito sa inyo, ngayon, nakikinig ko kayo. Paano kaya kung palagi ito ang sasabihin ko, mag-ingat nyo sapagkat kay darapin at isasaktan? Ano kaya gagawin mo? Baka hindi ka na magbahagi. Tama? Hindi ka na magbahagi. Matatakot ka eh. Isasaktan ka. Hahagupin sinagoga. Ihinto mo na yung pangangaral mo. Baka kahit yung kaklase mo, alam niyo bang yan eskwelahan na ayaw nila na nangangaral tayo ng salita? Hindi ko na ba sabihin sa inyo kung anong grupo. Pagka Kristiyano ka, hindi ka pwedeng mangaral doon sa loob ng campus. Hindi pwede. Ano gagawin mo? Parang ganito. Alam niyo ba, hindi ko lang alam ng po ninyo alam mo ba ninyo na lahat as in lahat, sige, huwag naman lahat, baka malaking porsyento, kasi yung kabayan hindi malaki ang porsyento na lahat ng motel, wala kang makikitang Bible doon sa loob ng motel. Bakit kaya? Alam niyo bakit? Kasi, hindi ko nilalata, karamihan ng papasok sa motel, hindi naman mag-asawa. Karamihan, ano ko sinasabing lahat? Karamihan. So kapag gano'n ang nun, paano makapagbasa ng Bible? Biglang binuksan. Hindi na tatangkilikin yung motel mo. Kasi alam niya na hindi tama yun. So ano ko sabihin? Paano kaya kung, halimbawa, mga ngaral ako doon sa tabi ng halimbawa isang motel. Alam niyo po, itong motel na ito, dapat hindi po natin pinatangkilik kasi ito po ilabag sa kalot. Ano ka mangyayari sa akin? Makikita mo na rin nakaposas ako. Dalawin niyo po ako Dalawin niyo po ako, saan ba ako dadalhin? Dalawin niyo po ako. Ano mo ibig sabihin? Ang ibig ko sabihin, kapag ang laging pinapangaral, parang ang tinatakot palagi, nakakatakot yun. Ito nga po, kagaya na binabasa natin ito, ang tendency nito, ikaw ay matakot na hindi ka na mangaral. Hindi ka magsashare sa kaklase mo Kasama mo sa opisina, baka tanggalin ka. Kaya kung breadwinner ka, anong gagawin mo? Mahirapan ka. No? Okay? Pagaya na sinasabi ko, hindi po tayo pumunta sa church para takutin. Kaya tayo pumunta sa church para tayo ay bigyan ng encouragement. Tama ba? Hindi rin mo dami mong problema sa loob ng isang linggo. Puro ka problema. Kaya pag pumapasok ka sa eskwela, sa trabaho, yan, pagod na pagod ka. Pagdating pa naman dito, tatakutin ka pa. Yung tukulin natin, ibahagi si Kristo Sino mo naniniwala din ang tukulin natin, ibahagi si Kristo? Yun ang tukulin mo natin, ibahagi natin ang ating Panginoon.
Pero ang problema po nito, no? Dating antay na talagang sasabihin. No? At ito po nakakatakot. Dahil dyan, alam niyo ba dahil dyan natatakot yung mga iba? Yung iba hindi na nangangaral, hindi na nagbabahagi ng salita na doon, nagtatago pa bilang Kristiyano. Pag tinanong, uy, yung galawan mo, pag kumakain ka, nagpepre ka, Kristiyano ka. Hindi. Hindi. Eh, bakit ka nagpepre? Wala, napagtripan ko lang. Ganun ba sabihin natin? Napagtripan ka, walang magawa eh. Hindi. Matatakot ka. No, pag masumunod tayo sa ating Panginoon, matatakot ka. No. Pero nakalimutan nila, kuminsan kasi dyan nagtatapos lang. Mag-ingat po tayo, mag-ingat po tayo, mag-ingat po tayo. Hanggat maaari, huwag na po tayong mangaral, baka takpin po tayo, ganyan. No, pag yun ang pala yung sinasabi, matatakot ka talaga. Kaya lang, nakalimutan nila. Marcos 13:11-13. Dapat sinunugtong ito. Tingnan natin Marcos 11. Ayan. Sabi nito, kapag tayo dinarakip nila at miligis, huwag kayong mabahala kung ano man ang sasabihin ninyo. So, ibig sabihin, hindi tayo dapat mataranta pala. Kasi kung isang pinuputol doon, matakot kayo, huwag kayo. Hindi! Bakit sinabi ng ating Panginoon yun? Para encourage tayo, hindi para tayo i-discourage. Kaya sabi niya dyan, kapag kayo dinakip nila at miligis, huwag kayong mabahala kung ano ang sasabihin ninyo. Kasi kung isa dyan ang dahilan ng iba eh, naku, Pastor, kaya nga po hindi ako nagbabahagi ko sa trabaho namin. Bakit? Kasi po, baka namin tanongin akong bigla, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kaya nakatuwa po yung wala po kayo noong Sunday. Si Dondo, nagpaano ng question and answer. Maganda po yung para makita natin kung ano yung tinatayuan natin. Kung ano yung mga bagay na ginagawa natin, ano ba yung pananampalataya natin. Hindi tayo po pwede ng, ay, wala po. Kasi yun lang po ang sabi ng pastor sa amin eh. Ano yun? Huwag daw kami makikisama doon sa mga utangero, lahat ng ngero. No, huwag daw kami sasama kasi mapapahamak daw kami. Ha? Hindi. Bakit tayo hindi sumasama sa kanila? Kasi bago na tayo nilalang. Meron na tayong tamang pag-iisip na natin Kristo. Yun ang isip natin. Hindi dahil sa sinabi ko ni Kuya doon, dapat huwag gagawin eh. Sabi ko ni Pastor sa ni Kuya Chris, huwag daw pong hahalik dito eh. Oh, kasi kahoy lang po yan. Simbolo siya, kaya huwag natin sinasambayan. Oh, ano nasabihin mo sa kanila? Eh, sabi na rin ng ating Panginoon, huwag daw tayong mabahala kung anong sasabihin sa inyo. Kasi parang ganito eh. Meron na ba sa inyo nakaranas sa ganito? Pinag-pray nga, diba? Hindi ko alam kung sa inyo. Pinag-pray kayo, tapos tinanong mo kayo, bakit hindi ka nag-ganon? No, meron na ba nakaranas sa inyo gano'n? Wala ka? Kasi sa akin, may nagtanong eh. May nagtanong sa akin eh, bro, bakit hindi kayo nag-ganon? Anong gagawin ko? Ano sabihin ko kaya? Bago pa lang ako nun. Bago pa lang ako ng palataya. Ano kayo sasabihin ko? Tingin nyo dapat. Ano kayo sabihin ko? Wala. Kasi sa amin sa church, hindi uso yun eh. Yung naman sabihin ko, hindi kasi mo, tsaka pag tinignan mo sabi mo lang naggaganon. Yun lang ba sabihin mo? Ang sasabihin natin siyempre kung ano sinasabi mo sa salita ng Diyos. Ang kaligtasan wala sa ganyan. Sino mo naniniwala na ang kaligtasan wala dito sa ganyan? Wala po yan. Ang kaligtasan natin, pag tinanggap mo si Kristo bilang sariling Panginoon, tagapagligtas, wala yan sa ganyan. Okay? May marami yung ganyan eh. Di ba sa mga jeep? Okay, sa mga aircats, pag sumakay ka, dumaan sa simba, gano'n. Hawak doon sa tapos pag may tuloy, pum! Oh. May gano'n na kanan. Dahil may tuloy na pusa, ay pum! Pero ano lang yan, ang gano'n lang nun. Again, wala pa tayong mga bagay na ibig sabihin. Kaya lang, ito sinasabi niyo, huwag tayong matakot. Kasi pag natakot tayo, sino magbabahagi doon sa kaibigan mo? Sino magsasabi doon sa kaklase mo? Sino magsasabi doon sa kapitbahay mo? Ikaw! Sabi mo na sa katabi mo, ikaw yun. Ikaw yun. No? Kaya, palagi ko sinasabi ito, wala aksidente kayo. Ano ba ang aksidente? Kaya mo naging kaklase yan, gusto nila bahaginan mo ng salita yan. Kaya mo naging kapitbahay yan, gusto nila sabihin mo yung tungkol sa mabuting balita. No? Bakit mo naging kasama sa compound? Gusto nila bahaginan natin yung salita sa kanila. Hindi nila alam eh. Kasi kung
tumutuligsa. Tayo lang kasi sumasagot pag tinanong. Kasi kaya kung sinasabi ko sa inyo, may nagtanong sa akin sa gano'n, sinagot ko lang. No? Kasi baka sabihin ko, naku, bro, huwag mo nang sasagutin yung mga ganyan. No? Diba, nakalalas sa inyo gano'n? Ako sa akin, personal kasi naka-attend ako sa gano'n eh. Bro, sabi sa akin, Pastor, baka nang pwede mo yung itagan ng ganito. Bakit? Eh kasi po, baka may masaktan. Ha? Yun po, mahirap. Hindi po, palagi ko sinasabi ito, no? Maski sila, dalag ko nito. Hindi po tayo, meron sasalita tayo para i-please po kayo. Kaya po kayo nandito, hindi para ma-please kayo kung sasabihin, kundi para matuto tayo ng tama at mali. Tama ba? Hindi mo pwede niya, ay, hindi, basta mo sasabihin mo ganyan, ha? Kasi pag sinabi mo ganyan, may masasaktan. Bakit? Bakit kailangan? Kung anong, palagi ko sinasabi ito, magalit ng lahat sa atin, wag lang silod. No? Magalit ng lahat sa atin, wag lang silod. Bakit? Kasi dapat sabihin natin yung totoo. Diba? Kaya sabi dyan, kapag dinakit nila at nilitis, huwag kayong maghahanap kung anong sasabihin niyo. Bakit? Sa oras na yun, sabihin niyo ang mga salitang ibibigay sa inyo sapagkat hindi kayo magsasalita, kundi ang Espiritu Santo. Okay na? Mag-ingat po tayo, dahil kasi ganito, bro, perfecto ba? Hindi. Bahala na si Holy Spirit sa akin. Mali po yun. Parang ganito, yung ginagawa namin ni Brother Don, hindi mo pwede sabihin ko, kaya ito na, ay hindi po ko naghanda. Bakit? Bahala si Lord. Pupunayin niya ako ng Espiritu Santo pag humawa ko dito. Mayroong Espiritu Santo. Walang ganon. Walang ganon. Kaya nga mayroong salita, pag-aaralan, saka po natin pag-uusapan. No? Kasi mayroong, sa totoo lang, kahit nasama ko sa itong gawain, nagulat ako, bro, maganda ka. Hindi. Bahala si Lord sa akin. As the Spirit lead. Wala pong such things na gano'n. Kaya kasi sinasabi na Lord, mag-aral ng kanyang salita. Parang kayo ngayon, sabihin ko po sa inyo, sino po sa inyo dito, yung totoo ba, yung araw-araw nagbabasa. Ayan, salamat po. Ayan, ang dami po. No? Dapat kasi araw-araw. Sabihin mo mas magabi mo, araw-araw. Actually, yung pinag-aralan natin, ano sabi doon? Araw at gabi. Bakit may isamang gabi? Gusto ng Lord, magsisimula tayo sa Kanya, magtatapos tayo sa Kanya. Yun po ang tama. Hindi mo pwedeng araw lang, may mahala na yung gabi. Hindi pwedeng ganoon. Oh, bahala ka. Matulog ka mag-isa na hindi mo kasama si Lord. Baka mamaya, tuluyan na yung hindi magising. Oh, dapat tayo kay Lord. No? Sabi dyan, huwag kayong mabahala. Tuloy, mali. Ipagkakaroon ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Yan ang nakakatakot. Di ba? Nakakatakot ba yan? Pili mo yung kapatid mo, sarili mo, ipagkakaroon ka. So bakit madalas nangyayari ito eh? Pagkakipahal ng kapatid mo. Ay, may tao ba rito? Sabi niya. Ay, meron po. Bakit po? Kasi po puputulan na namin ng kuryente. Yung sinasabi ko sa sabi mo, wala ako ha. Sabi mo, wala ako. Tinurang ko sila yung kapatid eh. No? Sabi nga, di ba? Ano ba? Sabi yung kapatid upang ipapatay, ganun din ang gagawin ng ama sa kanyang anak at lalabanan naman ng mga anak ang kanyang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. So, anong gagawin mo pag nabasa mo yan? Ay, kaya ayaw ko na pumunta sa mga churches eh. Pero mo, malalaman ko yan. Parang ganito, minsan may nabasa mo. Meron isang lalaki, malakas siya mag-Yosiya, nabasa niya sa isang dyaryo na hindi maganda yung Yosi, magkakaroon ka ng sakit. Wala niyo kung anong ginawa niya. Hindi na siya nagbasa ng dyaryo simula niya. Hindi tumitin na siya ganun yung dyaryo, hindi na siya nagbasa. Kasi nakakasira ito yung dyaryo sa kanyang mga bisyo. Binuhay mo yun, pinili pang ituloy yung bisyo kaysa dun sa ituloy yung pagbabasa. Parang ganito. Pag nalaman mo, sinasabi ng salita ng Diyos, mahalin mo yung nanay at tatay mo. E galit ka sa nanay at tatay mo. Ano gagawin mo? Tatapon mo na lang yung Bible? Kasi ito, kaya ayaw natin pakinggan o gusto natin pakinggan
pag-aaralan natin ito. Hindi po pwedeng hindi. It is a must. Sabi mo nga sa kapatid mo, it is a must. Ito pa nakakatakot. No? Nakakatakot. Tingnan niyo po ayaw ko lang na ano po ninyo. Kasi mag-ano po kayo mag-aaral. Tama yung sinabi ng kapatid na doon, nakaraan. Meron mga pagtuturo na ganito. Malapit na dumating si Lord. Tatakutin ka! Malapit na dumating si Lord. So, ang gagawin po namin, Pastor, ang gawin niyo, ibenta niyo lahat ng inyong mga ari-arian, tapos ibigay niyo sa church para magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang gagawin mo pag gano'n. Kasi namin, kasi base mo sa pag-aaral mo, 2026 darating na si Lord. So para magkaroon ka ng katiyakan ng buhay na walang hanggan, ibenta mo lahat ng ari-arian mo, kayamanan mo, tapos ibigay mo sa church. Ano yung gagawin mo pag gano'n? Alam niyo ba meron kumukuot ng gano'n? Bakit? Kasi di ba si Jesus Christ, kung naalala niyo pag-aaral natin, may isang mayaman. Ano sinabi ng isang mayaman? Lord, anong gagawin ko para totoo magkaroon ko ng katiyakan ng buhay na walang hanggan? Ibenta mo lahat ng ari-arian mo, bigyan mo sa gawain. Teka, yun ba talaga yung konteksto nun? Actually, hindi yung konteksto. Ang konteksto talaga nun, sinusubukan ng Panginoon itong tao ito kung talagang susunod siya at kung sino, ano ang tunay ng kayamanan. Ano ba? Sino ba ang tunay natin kayamanan? Sino? Sino dapat? Kaya nga palagi dapat inuuna natin siya sa lahat ng bagay. No? Alam niyo po, nakakaano po ito. Ipagkakaroon ng kapatid ng kanyang sariling kapatid upang ipapatay, ganyan din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. At lalabanan naman ng mga anak ang kanyang mga magulang at ipapatayin mo ito. Alam niyo ba na meron, balik mo. Alam niyo ba na meron mga tao na talagang ginawa ito, kaya kami magkasundo ng tatay at nanay, kung tingnan mo yan. Alam niyo, totoo mo yan. Nangyayari po yan. Diba? Yung napanood natin sa TV. Diba? Sinabi ng ano, naku, yung anak ko, ayaw nang mag-aral. Ayaw nang mag-aral ng anak ko. Bakit ayaw nang mag-aral ng anak ko? Magsaserve na lang daw siya dun dito. Hindi ko na sabihin ko ano yun. Magsaserve na lang daw siya. Kasi malapit na dumating si Lord, kailangan mag-serve na lang. Ha? Tandaan po natin. Ang salita ng Diyos palaging gusto, yung pag-grow natin, yung level ng faith natin, tumaas. Hindi para i-downgrade yung faith natin. So kung hindi ka magbabasa ng Bible, ano mangyayari? At ito pa, alam mo ba na mayroong grupo, hindi ko, again, wala po akong babanggitin na, bahala na po kayo mag-research. Alam niyo ba na mayroong isang grupo na hindi tayo pwedeng humawak ng Bible? Tanging yung kanilang mga leader naman pwedeng humawak at magbasa. At makikinig lang tayo kung anong sasabihin nila. Kasi ito po raw ay binibigay lamang, pinapabasa lamang sa may karapatan. Ang tanong, sino may karapatan? Di ba kapag tinanggap mo si Kristo bilang sarili Panginoon tagapagligtas, ikaw ay ituturing na anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, may karapatan ng basahin yung testamento ng tatay mo. Anak tayo, tama ba? O, testamento to ng tatay natin. Ng tatay natin na nasa langit. So may karapatan tayong basahin. Saan ka naman nakita, anak ka, wala kang karapatan basahin yung testamento? Meron ba gano'n? Wala. May batas ba gano'n? Na pag anak ka, wala kang karapatan basahin yung testamento ng huling last will ng tatay mo? Hindi pwede. Kailangan malaman mo yun, mabasa mo yun. Pero, ang nakakalaman po niyan, meron pong gano'n. Hindi mo pwedeng gano'n. Hindi mo pwedeng basahin yung testamento. Yung mga meron na binigyan daw ng quote-unquote ng karapatan. Hindi ka makaano-ano tapos ikaw lang may karapatan. Again, dapat mag-ingat po tayo. Verse 13. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang manatiling matatagal sa wakas ang siyang maliligtas. So again, kapuputan tayo ng pagsunod natin kay Lord. Minsan na ito, na-share ko rin po ito dito sa kapulisan. Sabi ko na dito sa kapulisan, bro, baka magalit naman kayo sa akin. Sabi nito sa pinakait pa naman ko, bakit pa sabat mo kami magalit sa iyo? Eh, paano kung sabihin ko po sa inyo na sinasabi ng salita ng Diyos, dapat
hindi tayo nang aagabyado ng kapwa natin. Tapos naniniwala kami dyan, okay. Sinasabi ng salita ng Diyos na dapat hindi tayo naglalasing o nagpapakalunod sa sigarilyo o tumahimik. Tumahimik siya. Hindi ko yung nakaramihan sa kanya talagang nag-ano. Tapos sabi pa. Kasi yung isang ano doon, hindi siya nagkwento na sa akin. Dapat din iisa lang talaga yung asawa. Ouch! Sabi yung isa. Sabi niya. Sabi ko, bro, sana huwag kayong galit sa akin, sabi ko. Kasi sabihin lang na naman natin totoo eh. Tama ba? Masakit po ang katotohanan. Tama ba? Masakit ang katotohanan. Basta sinabi sa'yo, point blank sinabi sa'yo, bro. Yung sinabi mo hindi tama. Masakit po yun. Kahit ako po, nasabihin ako ng gano'n. Masakit po yun. Hindi madaling tanggapin yung may sinabi ka na ang tingin niya mali. Hindi madaling tanggapin po yun. Masakit po yun. Kaya lang, ang tanong, teka, tutuloy pa ba natin ipangaral ng tungkol kay Kristo o ihihinto na natin? Sabi dyan, kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang manatili, matatag hanggang sa wakas ang siyang mariligtas. Alam niyo ba na baliktad ang ano ng mundo? Tingnan niyo po sa mundo, dapat mag-aral ka muna ng lesson para pumasa ka sa test. Kay Lord hindi eh. Pupunta ka muna sa test para matutunan mo yung lesson. Baliktad! Isipin mo mabuti. Isipin mo mabuti. Di ba kayo? I-test ka muna bago mo matutunan ng lesson. Dito sa mundo kailangan bibigyan ka muna ng lesson para makapasa ka sa test. Alam na mga teacher yan. Mga teacher. Di ba? Dapat ka muna, pag-aralan mo yung lesson para makapasa ka sa test. Sa atin, kay Lord, papasok ka muna sa test para malaman mo kung anong lesson na makukuha mo. Baliktad. Ano pa? Maraming mga bagay na baliktad Pagsunod kay Lord Marami. Di ba? Ano pa? Mas gusto natin na makinig sa ibang bagay kaysa sa salita ng Diyos. Totoo po yun. Kaya yung sinabi ko kanina, kung ano daw yung laman ng puso mo, kung isa ka masaya, yun ang gawin mo. Kaya Lord, diba? Palinis mo yung puso mo para maging masaya ka. Kasi kung walang mararamdaman yung tatlong kaligayahan, kasiyahan, kapag ang puso mo naka-tune in, naka-focus kay Lord. Pag wala sa Kanya, lalo pag mananampalataya ka, wala na, sino ba sa inyo? Pag nakagawa ka ng mali, nakakaramdam ka ng guiltiness. Di ba? Pag nagawa ka ng mama, hindi mo sinasadya. Ayan, kagaya yung misis ko. Buti na, wala pa kami sasakyan noon. Nandun ka sa Mega Mall. Noong nasa Mega Mall kami, nakapila kami, taxi. Ano na kami, pangatlo kami doon. Biglang, may mga tao na nandun sa Mega Mall. Alam niyo, sino na nakapunta sa inyo sa Mega Mall? Sa Mega Mall, mayroon kasi ito sa gitna, yung pinakagitna, yung Mega Mall. May pila po doon ng taxi. Tapos meron doon nasa, hindi naman sila nakapila, nandun sila sa Mega Mall. Pumala ng taxi, pinaya. Pumala naman yung taxi. Ako po, mabait po kasi nandun ako sa, Hoy! Hoy! Alam niyo ba na hindi masama yan? Nakakapila kami nyo. Nakakaano kayo Tapos biglang, kung sino anak ko, biglang sabi siya, Kristyano ka. Pasensya na po. Nadala na ng bukso ng damdamin. Kasi tagal na namin siguro, isang oras na kami nakapila doon. Wala pa kami sasakyan. Isang oras na kami nakapila doon. Sa totoo lang, gumagano na yung tuhod mo. Isang oras ka na nakatayo Kaya binibig ko sa mga guard at sa sales lady, kaya nila kahit 3 oras na nakatayo Ganyan yung tuhod ko, dahil nakakal ko. Tapos makikita mo doon sa may bandang dulo, nagpara yung isang mag-asawa, sinakay, tapos ka tumagal ng pila, napasigaw, Hoy! Sabi ko lang, tapos, mga Lord, sorry, napaano ko ng bugso ng damdamin. Again, tingnan mo natin mabuti. Tingnan mo natin mabuti kung ano po yung pinag-aaralan natin. Kaya dito po, alala ko sinasabi ito, lahat po ng mensahe na binibigay natin dito, please, take note po ninyo.
Isulat po ninyo, kaya yan yung sa cellphone niyo. Tignan ninyo kung tama yung tinuturo namin, baka mamaya mali na pala. No? At kagaya ko sinasabi ko po sa inyo, tayo hindi po tayo mag-aaral dito na po kasi natakutin kayo. Pero dapat matakot kayo pag yung kaluluwa ninyo napunta sa impyerno. Kaya tayo nag-aaral dito, gusto natin ma-encourage tayo na magpatuloy tayo kay Lord. Wala nang iba. Yun po pinaka-main reason natin dito. Gusto natin matuto tayo. At, ano sinasabi dyan? Dahil tayo gagamitin ng Lord na tumulong tayo sa mga tao na maibalik kay Lord. Kaya lang, paano mo mababalik ang buhay ng ibang tao kay Lord? Kung ikaw mismo, hindi mo alam kung na kay Lord ka nga ba. Tama? Hindi mo alam. Dapat alam mo yun. Pangalawa, tutulungan natin ang iba na magkaroon ng panibagong buhay. Tama? Pero tanong, bago na ba yung buhay natin? Baka mamaya hindi ganun pa rin. Baka BSDO pa rin tayo, balik sa dating ugali pa rin. Ano ba? Kasi tutulungan natin sila na ang buhay nila ay nasa order. Kaya lang, babalikin naman natin sa atin, nasa order na ba yung buhay natin? Pag wala sa order ang buhay natin, hindi tayo makakapagturo ng order in life kung hindi natin alam kung paano may order. Ang ganito, nasa order ba ito pagkagising mo sa umaga, ipapasalamat ka na kay Lord? Nasa order yun. Dapat umaga, pagkagising mo, bakit? Pasalamat ka, buhay ka pa. No? May nag-message sa akin kanina. Sabi nga na sa akin, Pastor, napakalungkot. Bakit? Ito, naglilinis pa lang po. Sa taga Cavite, naglilinis po kami. Kasi pinakita niya sa akin, pinahak sila hanggang dito. Yung tubig. Lulukoy ko nga sa amin nga, ako hanggang dito. Pagkaiga. Yung hanggang dito. Tapos, nag-message sa akin na, Pastor, tsaka may group chat kami eh. Sabi niya, nakakalungkot po. No? Na yung mga damit namin, natangay ng baha. Tapos ito, naglilinis pa rin kami hanggang ngayon. No? Tapos sabi ko, minisage ko siya. Mas parang awang-awa sa sarili. Sabi ko gano'n sa kanya, minisage ko naman siya. Pero sabi, buti na lang damit ka ang kinuha ninyo. Buti na lang damit kami na wala sa inyo. Maraming mga tao na wala buhay. Nasira yung bahay. Kayo buo pa rin yung bahay ninyo. Hanggang dito nga yung tubig, nalinis na ninyo, at least kayo pa kung may lilinisin pa. Yung iba wala nang lilinisin. Dahil una mo na naman may-ari. Pangalawa, wala na yung bahay. E buti ikaw, buhay ka pa, meron ka pang lilinisin. So, ano ibig sabihin? Huwag tayo masyadong maawa doon sa sarili natin. Tignan natin yung ibang tao. No, tignan natin yung ibang tao. Hindi pa katapusan ng mundo. No? Kaya na palagi natin sinasabi, dito sa church ko, palagi natin inaano, ihanda natin yung sarili natin sa pagharap natin sa Panginoon. Pero dito ka point na wala ka nang gagawin. Kasi kami pag nabuhay po tayo, meron po tayong gagawin. Ang gagawin natin, magwiwin tayo ng tao para makilala si Kristo. Para malaman si Kristo. Kaya again, dapat nandun po tayo sinasabi na takot po sa ating Panginoon. Ang katapusan po ay malapit na. No? Malapit na yung katapusan. Kaya dapat tingnan natin kung pinag-aaralan natin sa church at patungkol pa rin doon sa sinasabing katotohanan. Kasi ang salita lang ng Diyos ang magpapalaya sa atin sa kamalian. Tayo may kumayo. Tayo may madalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong salita. At hayaan niyo po, Panginoon, na itong mga salita namin ay makita namin yung kalagahan ito na maging pagbantay kami at wag po kami matakot kung dumating man yung katapusan. Kasi ang katapusan, ibig sabihin, kaganapan ito ang sinabi mo sa iyong mga salita na kami ay isasama mo pagdating na panahon. Salamat, Panginoon, kung aming kapadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo may dadako sa ating communion. Sige po. Tayo po, umupo muna po. Upo muna tayo. Bago po tayo dumating sa ating communion, palagi sinasabi po natin ito, na mayroong mga bagay tayong dapat gawin para tayo makapag-partake ng communion. Unang-una, tinanggap natin sa ating Panginoon Jesus bilang sariling Panginoon tagapagligtas. So, ibig sabihin, meron tayong kaugnayan na sa ating Panginoon. Sabihin nga po natin, kaugnayan. Kaugnayan. Dapat meron po tayong kaugnayan sa ating Panginoon. Kasi, ang banal na communion po, pagpapakita
nakita po ito, sabi gano'n, ng ating Panginoon, nung muli silang magkita-kita ng kanyang mga alagad, sinabi niya, gagawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ano pag-alala? Pag-alala na minsan, kasama ng Panginoon, namatay siya sa krus. Namatay siya sa krus. At nung namatay sa krus, ito po ang pinakagandang balita. Nabuhay siyang muli. Kaya tayo po nagpapartek ng communion, alalahanin natin yung kanyang mga ginawa. At nag-aantay tayo sa kanyang muling pagbabalik. Kaya dapat tayo kinumit na natin ang aking sarili sa ating Panginoon. At ang isa pang magiging ganyan, kapag meron po tayong kasalanan, nasa sa puso natin. Pero ito po yung pagkakataon. Sa mga oras na ito, tayo po, bago mag-partake ng communion, suriin muna natin ang ating mga sarili. Pumigit tayo, manalangin tayo sa Panginoon, hiningin natin sa pag-alala sa amin kung may mga bagay ba tayo, kung mga pagkakakalit na nagawa na dapat ihingi natin ng tayo. Sige po, dapat po tayo sa ating Panginoon. Sige po, sabihin natin sa Panginoon, hiningin natin paalala sa ating mga pagkakakalit at ihingi po natin ng tawad siya. At ang isa po sa may karapatan para mag-partake is kung tinanggap po natin ang ating Panginoon bilang sariling tayong tagapagligtas. Ano po natin ang ating sarili, sabihin po natin, totoo ba? At tinanggap natin at kayo sumasapalataya sa ating Panginoon Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, tayo po'y kumuha ng mga elemento. Tayo po kumain. Hawakan po natin ang nakay. Panginoon natin Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo para kami maging anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dalaman po namin sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na bayugay sa krus. Patuloy po inyong pag-alapin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa iyo. Noong gawin sa iyo pagkanino, ang Panginoon Jesus ay lumabot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-pira sa iyo. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay ko natin kayo. Hawakan po natin sa araw. Panginoon natin Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong paloob na buhay, ang dugo ni Jesus, nabuhos sa krus ng Kalbaryo, nagugas sa aming mga kasalanan, upang kami may turing ng mga anak. Inihandog po namin sa iyo ang aming pagsamba, pasasalamat, bilang sa nahing buhay, para sa kaluwalan ng iyong pangalan. Habang patuloy po namin pinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbubuhay. Matapos magapunan, tumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang itong bagong tipalapay ang titibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niya ito, gawin niya bilang pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po natin. Tayo po yung pasalamat. Katuwagan ko pong praise and worship. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat. Salamat. Dahil kami binigyan mo po ng karapatan na gawin ito mga bagay nito. Salamat, Panginoon, dahil kahit kailan, hindi ka nagkulang ng pagmamahal sa amin. Kahit kailan, hindi mo kami pinabayaan. Kaya hayain po, Panginoon, sa pamamagitan ko, nang ginawa namin pag-alala sa inyo, palagi po, Panginoon, matalim sa aming isipan. Ito ay dahil lamang sa iyong biyaya. Ito
ay dahil lang sa iyong pagmamahal sa amin. Kaya dapat lamang, Panginoon, nasipulyan namin ang pagmamahal na yan. Kaya, hayaan mo, Panginoon, sa pamamagitan ng awitin, na aming awitin para sa iyo, ay tuloy na magbigay ng kalwala. Biyan ang pangalan at alalahanin namin patuloy ang iyong kabutihan. In Jesus' name. Amen. Manatili po tayo nakatayo, awitin po natin ito. Kay langit ang aking magmahal.
gagawin mo itong mga bagay. Panginoon, sabi mo sa iyong masalita, kami iyan ang galing mo dahil sa panalangin na tinawag doon sa oras ng Kalbaryo. Kapatid, sa oras mo, maaaring ngayon ang busy ka na nakagdagan. Ito yung pagkakataon, medyo humingi sa Panginoon. Sige, sabi mo sa Kanya, mayroon ang busy ka na nakagdagan, hindi mo dapat ang ating Diyos. Kasama sa binibigyan ang kagalingan na nagpawala sa akin. Ano man yung busy ka na nakagdagan sa mga sige, sabi mo, dinigyan ka ng Panginoon. Lord, gusto ko na kagalingan. Yes. Kung sino sa akin mga kapatid, ang humihiling ng kagalingan. Kung maaaring hindi mo kasama, mahal mo sa buhay, kaibigan mo, kaklase mo, may karamdaman, may binigay sa akin ng Lord. Sige, sabi mo kapatid, yes, Lord. Yes, Lord. Kung ano lang ang gagawin. Emotionally, meron kang problema. May problema ka sa magulang mo, sa asawa mo, sa anak mo, kapatid mo, kasama sa trabaho, sa eskwela. Tulungan ka ng Lord na matuto ka ng patawad at matuto rin ng patawad. Mismo ang ating Panginoon, hindi tayo karapat dapat. Hindi pa tayo humingi ng tawad, pinatawad ulit tayo. Yun ang sinabi na sa Romans 5. Kaya, kapatid, kung ka magkatubilin mo patawad sa kapwa, kung si Lord marunong patawad, dahil na tayo dapat marunong patawad. Yes, Lord. May mga bagay na umaandang sa iyo para sa totoong makasama sa Panginoon. Palayain tayo ni Lord. Makalaya tayo sa lahat ng klase ng bagay na umaandang para kasama tayo ng Panginoon. Financially, nahihirapan ka sa panahon ito, ang aming Diyos ay hindi madamot. Gusto niyang pagpalain tayo. Tanong lang, nakahanda kaya tayo. Sigilin mo sa Panginoon na magkaroon ka ng trabaho. Dahil gusto ng Lord na hindi tayo umasa kung tayo ng tao. Gusto ng Lord na sa Kanya lang tayo umasa. Na magkaroon ng trabaho. Trabaho na magiging daan para pang-supply sa pangangailangan ng iyong Panginoon. O tulungan tayo ng Lord na matulong tayo, mag-good steward tayo doon sa mga resources na pinagulong sa atin. Maging good steward tayo. In Jesus' name. Yes. Lord, salamat sa aming kapatid. Hindi mo mga arawan, anniversary ng asawa. Salamat po sa extension ng buhay. Salamat po sa extension ng makasama sa mag-asawa. Salamat sa Panginoon. Sabi ko mga estudyante, nakakuha ng mga nakakasagin. Salamat po, Lord. Dahil po, hindi yung kalulungan ng kalaman sa aming mga mag-aaral. Salamat po, Lord. Lord, kita-kita po yung nangyayari sa aming bansa. Kailangan po namin ng isang namumuno na may totoong tawag sa iyo. Kaya yan po, Panginoon, natin mga nabubuo sa gobyerno. Magmula sa aming presidente na sa mga mababa, nalulungkulan. Lokal man o national, na mga pananila nilang tungkulin na may manalatakang musik. Kaya yan, Panginoon, na may mga kapulisan, mga sundalo. Pagpalain mo po sila, at higit sila ang pagkaroon po sila ng manalatakang sa iyo. Para ka natin, magbibigay ka ng peace and order ng ating bansa ay maging maalas sa atin. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kaya yan, Panginoon, sa isang linggo na gawain namin, sa eskwela man, sa trabaho man, sa loob ng tahanan, sa komunidad namin ginagalawan, tunay mag-iisang mabuting ang mga kapatid. Magkaroon namin yung komunidad sa mga na may manalatakot sa iyo. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Pagpalayan ko rin, Panginoon, ng bansang Israel. Dahil ito mismo nagsabi, ang sino mapagpala sa bansang Israel ay yung pagpapalayan. Maraming salamat po, Panginoon. Dahil po namin na marami kang ipagagawa sa atin sa pagpasok ng Panginoon. Palagi, Panginoon, bigyan mo kami. Bigyan mo kami, Panginoon, ng design na talagang magbahagi sa lahat ng mga tao na aming mga kasalubuhan. Dahil yun po ang reason kung bakit kami nag-exist pa sa mundo ito. Na mayroong mga tao makakilala at malaman ang tungkol sa kaligtasan
pagpupuli natin. Aking pangaral at sa aking ang mamuling balita, ang magandang balita, patungkol sa kaligtasan, kaya hindi pinagkakaroon. Kaya muli Panginoon, sa umaga ito, nagpupulit pa pasalamat kami. Dahil alam po namin, nagagawin mo ang mga bagay dito. Kasi ang lahat ng ito, hinihingi natin sa matamis sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, ang lahat ng mga ng Diyos, magsabi ng malakas na, bigay mo na kayo ng pagpulit, bigay mo na